Kaugnay niyan mga kapuso, kumustahin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong huling araw ng 2025 at sa sasalubungin nating 2026. Makapalan po natin ngayong umaga live si Ms. Charmaine Varilla, weather specialist mula sa Pag-asa. Charmaine, good morning. Yes, good morning po sa ating lahat. May mga lugar na ba na uulanin sa pagsalubong sa New Year tsaka kasama po ba dyan ang Metro Manila? Yes po, no. Sa ngayon po, sa nakikita natin ay maaaring magbalik po ulit yung ating shear line o yung salubungan nga ng hangin ng northeast monsoon at ng easterlies. At dahil po dyan, maaaring ulanin ngayong araw ang Catanduanes, maging ang Camarines Norte at Camarines Sur. Patuloy nga rin yung paglakas din ng ating easterlies, kaya naman sa may bahagi ng Visayas, Palawan at natitira pang bahagi ng Bicol Region, asahan din po natin yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan ngayong araw. Bukas, patuloy pa po yung magiging epekto nitong shear line at posible nga yan na sa buong Bicol Region, maging sa buong Mimaropa bukas, sa pagsalubong po natin ng bagong taon ay makararanas pa rin po na makatamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan. And for the rest of the country, asahan po natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, generally fair weather, pero andyan din po yung chances na mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pag-ulan. Ms. Charmaine, naitala po kahapon ang pinakamababang temperatura ngayong amihan season sa La Trinidad, Benguet. Mas lalamig pa ba sa mga susunod na buwan? Yes po sir, no, inaasahan nga po natin na by Friday, mas lalakas pa yung surge ng ating northeast monsoon, kaya i-expect pa po natin yung patuloy na pagbaba ng mga temperatura, lalo na nga dito sa mountainous part ng northern Luzon. And ina-expect po natin na magpapatuloy po yung ganitong mababang temperatura, magpipik po yan by next month o January, and then up until early March, posible pa po na makaranas pa rin ng malamig na temperatura dala ng northeast monsoon. Punta naman tayo sa ANDAP, no, Ms. Charmaine, posible pa rin bang tumagal yung pagkakaroon nito? Mas lalo na po sa Atok, Benguet na apektado na po yung pananim ng ibang magsasaka natin. Yes po, no, sadly posible pa po yung magpatuloy dahil hindi pa po natin nare-reach yung pinakamababang temperatura na dala nitong northeast monsoon, at ina-expect nga po natin na for at least the next 2 months or the first 2 months ng next year ay doon pa po natin mas mararamdaman yung mas malamig na temperatura, and in turn, mas magtatagal pa po yung mararanasan na andap of frost ng mga lugar po na yan. Hanggang anong temperatura po yung posible nilang maranasan doon? So sa base po sa ating climate and data section dito sa Pag-asa, posible pong bumaba up until 7.5 degrees Celsius po yung temperatura, especially by next month o first month po ng taong 2026 o by January, yung mararanasan dyan sa may parte ng mountainous part ng northern Luzon. Punta naman po tayo sa mga sama ng panahon, no? Meron po ba tayo namamataan sa loob o labas ng PAR? So sa ngayon po ay good news, wala po tayong namamataan na low pressure area o mga makakapal na cloud cluster sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung binabantayan lang po natin ngayon, yung mga paulan na dadali ng shear line at ng easterlies. May forecast na po ba tayo sa buwan ng January kung ilang bagyo po yung posibleng pumasok? So sa buwan po ng January, meron po tayong inaasahan na 0 to 1 na tropical cyclone, and yung possible track po nan ay more on ito sa may southern Luzon and Visayas area pa rin. Usually ba, Ms. Charmaine, itong mga bagyo tuwing Enero ay nagla-landfall po? Mababa po yung chance for the first quarter ng taon po ang mga landfalling tropical cyclone. Mostly po nan ay nagre-recurve lang po. Pero may mga mangilan-ngilan naman na tumatawid doon nga po sa na-mention po natin, Southern Luzon and sa may Visayas area. Last question, Ms. Charmaine, kumusta po yung monitoring natin para sa La Nina? So currently po nakataas pa rin yung ating La Nina condition. Ngunit inaasahan po natin na itong La Nina ay short-lived lamang. And by first quarter po next year, posible na po ulit mag-transition into neutral conditions. Maraming salamat and Happy New Year po, Ms. Charmaine Varilla, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat po kayo. Yes po, maraming salamat and Happy New Year din po sa ating lahat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.